Muntik na ako matumba dito kanina kasi sobrang dulas. Grabe yung ulan, sunod-sunod. Pero yung mga daanan talaga hindi natutuyo. Okay, so linggo ngayon, kakatapos lang po nating magsimba, no? Nasa mga 7 AM na yata ngayon mga kaibigan. Pero parang tumitindig yung balahibo. Ang lamig ng hangin. Kulang na lang mag-snow na dito sa Pilipinas. Grabe ang lamig na ng hangin ngayon. Tara, samahan nyo nga pala ako mag-withdraw ngayon. Pupunta tayo sa kabilang town. Bibili na nga rin pala ako ng ng battery nitong sniper natin. Ayun, blink na yung wala akong makita. Grabe, sobrang kapal ng fog ng helmet. Pero pag binubuksan ko naman, nawawala naman siya. Ayan, binuksan ko tapos ibabalik ko. Ayan, nawala yung yung fog. Parang dahil siguro na magkaiba yung temperatura, yung sa labas malamig tapos dito sa loob ang init-init ng especially na nagsasalita ako, yung galing sa bibig ko parang mainit, parang magkasalungat sila. So nagre-create siya ng moisture dito sa loob ng helmet. Open ko lang ng konti pero baka wala kayong marinig kasi wind noise lang baka yung marinig nyo eh. Alam nyo ba na ilang linggo na itong nagbe-blinking mga kaibigan? Kahapon nga mga kaibigan, nagpunta ako sa palengke namin dyan sa unahan. Muntik na ako, akala ko hindi na ako makakauwi kasi hindi talaga siya nag-detect itong remote. Ang naman, ako naman talaga yung may kasalanan nito kasi ang nangyari kasi yung editing computer ko na halos 8 buwan ko nang hindi nagagamit. Tapos nung sinubukan kong i-on yung computer mga kaibigan, ayaw mag-on. I mean, nag-on siya, saglit lang, mga 2-3 seconds. Bali, sumisindi lang yung kanyang mga RGB lights, yung mga ilaw-ilaw doon na makolor-color sa computer. Tapos namamatay agad. So akala ko makatulong yung then I found out na nung kinumpara ko yung battery, nung CMOS battery ng motherboard ng computer ko, kasing size lang pala niya yung yung battery dito sa ating computer. So ang ginawa ko mga kaibigan, nilagay ko muna temporarily yung battery nito ang ating remote doon sa CMOS battery or CMOS battery na ang motherboard natin. Tapos ayun nga, baka yun yung dahilan bakit na lowbat agad to. Lowbat kasi yung battery ng CMOS ko, walang charge, kaya eto muna yung pinalit ko. Baka akala ko kasi makatulong yung pagpalit ng CMOS battery kasi di ba magre-reset ka ng BIOS. I'm pretty sure yung mga IT dyan maiintindihan ako. Pinalitan ko ay temporarily, ginamit ko muna itong battery natin sa remote sa CMOS battery ng motherboard ng computer ko kasi akala ko yun yung problema. So turns out mga kaibigan, sa madaling salita, sira na talaga yung motherboard ng computer ko. Wala pala yun sa battery. Pero naiwan ko ito doon. Ang battery ko naiwan ko doon, hindi ko natanggal. So baka yun yung hinala ko na baka yun yung nagpalowbat talaga sa battery nitong ating sniper kasi pangalawang battery na natin yun eh. So titingnan natin kung may makita tayo ulit na size. Ay, may tubig. Papalit din tayo ng battery tapos magwi-withdraw ako, hitting 2 birds in 1 stone. Ang layo ng withdrawhanan dito sa probinsya talaga. Imbes na tuwa na ako kasi may mga ATM na dyan sa ating munisipalidad sa Buenavista. Tapos I think mga total 3 ATMs yata or mga teller machine yung nandyan sa town namin. Pero yung problema nga lang, pag naubusan sila ng pera, yun nga, wala na silang ang tagal pa bago makargahan ulit, or yung bang kung may mga errors mga kaibigan, ang tagal ma-troubleshoot, ang tagal mapuntahan ng mga taga-bangko kasi nga medyo malayo yung probinsya natin dito. At saka itong lugar natin, medyo laid back pa ito, no? Kumpara natin doon sa mga probinsya sa kung ikukumpara natin mga kaibigan doon sa mga medyo developed na ng mga towns, no, sa lugar nyo dyan, especially sa Luzon, sa Cebu. Kung ikukumpara natin, napakapayak pa talaga ng mga pamumuhay dito sa probinsya namin. Kaya ngayon pupunta tayo doon sa Inabanga kasi yung Inabanga, marami din silang teller machine doon. Baka doon tayo makapag-withdraw. May isang subscriber nga natin dito nag-comment, "Oy, Paps, kumusta na yung Sniper 155 mo? Buhay pa ba?" Ito mga kaibigan, ang dungis-dungis na. Tingnan nyo yung ito talaga yung sakit ng mga, ewan ko kung sa Yamaha motorcycles lang ito. Ayan yung handlebar, ito talaga yung unang-unang na yan. Nagmo-molds na. Pabihira na lang ma-washing kasi ayan Bali kasi ang inaalagaan ko na lang dito, hindi yung aesthetic Ang inaalagaan ko na lang is yung makina talaga. Yung makina nito, matik yan mga kaibigan. Pag na-reach talaga yung odometer ng pagpapalit ng change oil, nagpapalit tayo agad. So bali yung maintenance itong motor, hindi natin dine-delay. Yun nga lang, may mga sakit na siya na lumalabas sa ngayon. Halimbawa na lang mga kaibigan, ayan kita niyo yung manibela, di ba? Magalaw na ulit siya. Di ba? Na-fix na natin ito, pinalitan na natin ito ng ball race. So meron tayong video nito noon na pinakita natin paano magpalit ng ball race.
Parang nakaka-proud nga mga kaibigan isipin na nakaya kong magpalit ng ball race nito. Tapos maganda naman yung kinalabasan. Yun nga lang, siguro yung brand na napili natin, or dahil nga lang siguro kay may top box tayo, hindi rin siya nagtagal, ayan, no? Magalaw na ulit siya. So ito troubleshoot pa natin to kung bearing ba ito, or palitin na ulit yung ball race niya. Okay, nawala na yung fog sa loob ng helmet ko. Mainit na kasi, kita nyo may ano. Tingnan nyo, may anino na ako dyan, no? Diba, may anino na ako. So ibig sabihin, sumisikat na po ang araw. Suspension naman ni Kalde, okay pa naman. Tiyo, ganda ng ano. Astig. Para lumipad yung kaluluwa ko doon. Grabe yan yung mga kalaban natin dito sa Bohol, mga kaibigan. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na magagawi dito sa Bohol, yun talaga yung pinaka-common na problema. Yung kalaban natin dito talaga, mga aso. Kasi wala pang ordinansa dito. Or I'm not sure kung meron na, pero sa tingin ko hindi pa na-implement. Siguro kung meron man. Kalat yan dito sa Bohol, so mag-ingat kayo, magawi kayo dito. Okay lang naman mag-speeding, pero yung speeding carefully. Ito yung sentro ng Inabanga. Sentro ng Inabanga. Teka, pwede naman siguro kung mag-hazard na lang doon sa ATM. Grabe, struggle magano dito. Basta araw ng linggo, mga kaibigan. Sure, I can press the negative. Alam, may problema yata yung ano. Mukhang may problema yata yung card ko. Day 20. Sana gumana dito. Gumana ka naman. Wala talaga. July 2027 pa naman yung expiry nitong card ko, pero pinapatransact nila ako sa own bank ATM ko. Ano kayang meron? Yan, layo pa naman ng Metrobank dito, nasa Tubigon. Mukhang sa cash out na lang talaga ako nito. Hanap ako ng cash out. Ang mahal pa naman per 1,000 ang charge dito sa sa GCash cash out, mga kaibigan. Teka lang. Hindi ako pwedeng umuwi nang walang dala. Ma'am, pila charge niyo sa mag-cash out, ma'am? Wala ko, hindi ko data. Wala na, may kuan dire, sir? Ano may tag-piso, ma'am? Hindi ka kuan dire. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, sir. Thank you, sir, ha? Okay, ito yung dahilan kung bakit hindi ako pwedeng umuwi nang walang dalang pera. Kasi, ayun ito yung 10,000 na kinash out natin. Wala na talagang laman yung pera ko. Buti nga may laman pa yung coin purse ko dito para sa piso wifi. 15, 20, 25 na nga lang pala yung yung laman ng mga coins ko dito. Ayan, hindi na siya nag-detect. Ayan. Ay, salamat. Pangatlong beses na. So, ganun yung nangyayari kapag hindi na or wala nang charge or mahina na yung battery ng remote. Tara, punta tayong palengke ngayon kasi bili tayo ng battery. May mga displayhanan man yan dito eh. So, this time, kailangan talaga nating mag-parking kasi ay bibilhin tayo sa loob. Grabe, wala masyadong bakante dito. Sir, naamoy ka ng Nyara ako sa kung anong battery ang size, ani? 2030 to. Ayan. Ito na siya bubuksan, no? Negative, sir, na address babaw. Sakto ra. Kuan ka ng sniper. Maura dahil sa dog battery ang ADB dire o kuan? Click. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, so wala pang 5 minutes, mga kaibigan. Napalitan na natin yung battery ng ating sniper remote. Tingnan natin kung magre-respond siya. I-call out natin. Makikita niya man yung... Ayun, nag-blink na yung kaniyang Ayun, So, grabe, ang dungis na talaga niya. Tingnan natin kung 1 click na ngayon. Alright. Battery lang pala talaga yung problema.
Okay, so madali lang magpalit ng remote. Pakita ko sa inyo mamaya. Hanap tayo ng lilim dito. Pauwi na ako. Ano kasi, pangalawang beses ko na itong palit ng battery ng sniper. Oh, so wala na yung mag-blink-blink dito habang tumatakbo tayo. Kapag nangyari yun sa inyo mga kaibigan, yung mahirap na mag-detect. So halimbawa, hindi na kaagad siya nagdi-detect pag press nyo dito sa knob ng sniper nyo or kahit anong motor na kahalintulad nito, NMAX, Click or ADV. So baka battery na po yung problema. Ayan oh, wala nang nagbi-blink. Kanina di ba habang tumatakbo tayo, nagbi-blink-blink dito na yellow na parang ano. So napalitan na po natin. Pakita ko lang sa inyo kung paano yun gawin. Hanap tayo ng lilim dito ha. Ang price ng battery dito, ewan ko lang kung magkano yan online. Dapat pala naghanda ako ng maraming ganito no. 150 pesos mga kaibigan yung presyuhan ng battery. Ewan ko lang para sa inyo, mahal na ba yan? Kasi para sa akin, yun naman na yung nakasanayan ko. Pero hindi ko pa nga na-check. Hindi ko pa na-check online kung magkano talaga ang presyuhan ng 2032. So yan yung code or yan yung parang size ba. Kasi kapag ganitong battery kagaya ng sa Sniper 155 natin mga kaibigan, merong numbering yung sizes. So 2032 yan po yung size. Same size din po yan daw sa ADB, sa Honda Click at saka sa NMAX. Pati yung ibang mga kahalintulad na remote control ng motor sa Yamaha at Honda siguro sa same lang din. Sa palagay ko universal naman siguro na size yan 2032 kasi nga diba, sinabi ko sa inyo kanina na nagamit nga natin ito sa CMOS natin doon sa motherboard ng ating computer. Teka, may gloves ako kanina. Ang angats ko talaga mga kaibigan. Nakalimutan ko yung gloves ko doon sa ano. Let's go! Okay, ang kinakatakot ko lang kung andun pa ba talaga yung gloves natin doon sa pinabilhan natin ng battery, no? Sir, way na habiling gloves dire, sir? Ah, 2,000 na to ko na. Saan ko kaya naiwan yun? Di ba sa ATM? Ah, andun yun sa pinag-Gcasha natin. Baka naiwan ko yun dun. Tama. Wala daw dun eh. Sa pinag-Gcashan pala natin yun na ewan kasi nilagay ko yun doon sa water dispenser. Ayun. Kalimtan ako akong gloves, boss. Nakakatuwa naman, nandun lang yun sa ano sa freezer ng mga ice cream. Pero nakakatuwa kasi walang kumuha. Siguro dahil medyo luma na tingnan itong gloves natin, saka ang dami ng butas oh. Parang iba kasi yung pakiramdam eh, na naka-expose yung kamay mo. Doon ko pa talaga naalala nung medyo malayo-layo na tayo. Ayan natin kung may lilim pa tayo makikita ngayon kasi ayun medyo sumasakit na yung balat ko dito. Mainit na kasi matirik na yung araw mga kaibigan. Tingnan natin kung makakita tayo ng lilim dito. Pero pakita ko sa inyo yung proseso kung paano yung pagpalit ng battery ng remote. Dito mga kaibigan sa unahan, ayan may magandang spot dito. Pakita ko sa inyo kung paano yung okay. Maganda tong lugar na to dito. Tahimik, peaceful. Dito ko i-demo sa inyo kung paano yung pagpapalit ng battery ng remote ng ating Sniper 155. Okay, asan na nga yung remote ko? Nako, baka yun po yung nakalimutan na naman natin. Ayan, battery ng remote, bali, kita nyo ba itong meron yan dito yan parang papasukan ng kuko natin. So, dyan natin siya bubuksan mga kaibigan. Kaso wala akong kuko, nag-nail cutter kasi ako kahapon eh. Masakit kasi ngayon kasi masyado kasi maiksi yung pagka-nail cutter ko kaya masakit Pero madali naman itong buksan kapag nabuksan nyo na yan, careful kayo kasi katulad kanina nalaglag ito yung kaniyang chips, anong tawag dito, basta ayan. So ang orientation naman ito, andito yung sabitan ng keychain. Ito yung kanyang control chip talaga. Ewan ko kung anong tawag dito or basta ayan, ipapasok mo lang, may mga silicone naman siya na parang nakahulma na. So ipapasok mo lang siya diyan. Kapag nalaglag lang ha, pero kapag wag niyo nang galawin to. So ito yung battery natin, yung orientation niya, yung positive dapat yung nasa ilalim.